Tuwing Hulyo, kadalasan nagpapasimula ang pananalasa ng mga bagyo at pagbaha sa ating bansa. At nito lamang nagdaan, nasubukan ang pakikiisa ng sambayan ng Pilipino nang manalasa ang bagyong Glenda. At sa bawat paparating na dilubyo, nakahanda ang aming grupo upang umalalay at tumulong sa inyo. Isang weather disturbance ang namataan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa karagatan ng Western Pacific. Malayo pa lang sa ating Philippine Area of Responsibility, hinuna na ng mga weather forecaster na ito ay may posibilidad na tatama sa kalupaan o tinatawag na landfall sa bahagi ng ating kapuluan. Ayon sa forecast ng PAGASA, habang nasa karagatan ang sama ng panahon, ay aani pa ito ng lakas na magbibigay daan upang ituring na isang tropical storm hanggang sa typhoon category. At papangalan ng Glenda, pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. At nangyari nga ang sinabi ng mga otoridad. Pagpasok ni Bagyong Glenda sa Philippine Area of Responsibility, nagbabadya itong manalasa sa Bicol Region, kung saan ang mata nito ay daraan sa mga lugar ng Albay, Camarines Sur, Quezon, Batangas, Metro Manila, Bataan at Zambales. Let us keep on monitoring kasi mamayang gabi hanggang paumaga, kagaya ng sabi ni Yusef, we have the Virac radar na mas tama yung ibibigay nating datos dahil yung land base ay mas makikita niya yung ating mga kaulapan, yung ating mga properties ay mas nakikita niya close to the land kasi yung radar rather than we are nagbabase doon sa satellite. Aking bagay po na tinutulak po natin na magawa rin po ang ating mga kasamahan sa lokal na level, mga lokal na pamahalaan, at na rin po yung mga stakeholders. At kami po ay handang sumuporta at tumulong po kung ano man yung mga kakulangan na kailangan natin ipasa sa ating mga mamamayan. Ang amin lang pong pakiusap sa ating mga mamamayan sa mga pagkakataon pong ito na kung maaari po tayo po ibigay yung ating yung ating kooperasyon. Mga residente sa Quezon City at Marikina maagang lumikas dahil sa bagyong Glenda. Libo-libong mga pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Glenda. 86% ng mga customer ng Meralco nawala ng kuryente dahil sa bagyong Glenda. Ang typhoon path na dinaanan ni Bagyong Glenda ay kahalintulad ng typhoon path na tinahak ni Bagyong Milenyo noong 2006, kung saan puminsala sa malaking bahagi ng Timog Katagalugan at Kalakhang, Maynila. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang lokal na pamahalaan habang ang bagyo ay nag-iipon ng lakas sa karagatan ng Pilipinas. Double effort ang mga nasa lokal na pamahalaan upang paalalahanan ang taong bayan sa malaking peligrong idudulot ng Bagyong Glenda. Hindi na rin nahirapang ilikas sa mga ligtas na lugar ang ating mga kababayang nasa delikadong dako at low-lying areas na maaaring rumagasa ang pagbaha at storm surge. Marahil natutuna ang buong sambayanang Pilipino sa napakalaking pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda noong November 2013. Sa giya ng Pangulong Benigno Aquino III, nakapaghanda ng preventive measures ang Office of the Civil Defense o OCD at patuloy ang monitoring ng PAGASA at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, maging ang mga Provincial at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maaaring malaking peligro na idudulot ni Glenda sa Southern Luzon, Metro Manila at Central Luzon. Nangyari ang inaasahan ng karamihan sa lakas na 130 to 150 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na 160 to 185 kilometers per hour. Unang naglandfall ang Bagyong Glenda sa Rapu-Rapu Island sa lalawigan ng Albay, gabi ng Hunyo 15.
Ilang oras bago maglandfall ang mata ng bagyo sa kalupaan, itinaas na ng Pag-asa ang public storm warning signal sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nakaantabay na rin ang mga rescue units ng iba't ibang lokal na pamahalaan, maging ang correspondents at trained rescuers ng UNTV News and Rescue Team sa mga lalawigang dadaanan ni Glenda. Sa bagal ng kilos ng bagyo na 20 kilometers per hour sa direksyong Pakanlurang-Hilagang Kanluran, inaasahan na ng NDRRMC at ng palasyo na malaki ang magiging pinsala nito sa Bicol Region at Timog Katagalugan. Buong gabi ng Hulyo 15 hanggang sa kinaumagahan ng Hulyo 16, binaybay ng bagyong Glenda ang lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Quezon at Batangas, bago ang Metro Manila. Naramdaman din sa Samar at Leyte provinces, maging sa Masbate, ang lakas ng hanging dala ng bagyong Glenda. Good morning sa ating mga kasambahay na patuloy na nakasubaybay sa oras na ito. Bandang alas 7 nga ng gabi kagabi ay naramdaman na dito sa Camarines Sur ang paghagupit ng bagyong Glenda. Pagsapit ng umaga ng Hulyo 16, agad na inalam ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang kalagayan ng ating mga kababayan na dinaanan ng bagyong Glenda. Sa programa pa lang ng Good Morning Kuya, sunod-sunod ang pagtanggap ng mga ulat hinggil sa update sa mga lugar na nasa lanta. Minarapat ni Kuya Daniel Razon na magkaroon ng special coverage ang UNTV, your public service channel, hinggil sa kasalukuyang pananalasa ng bagyong Glenda sa oras na iyon. Sa atin pong sitwasyon ngayon, isasama na natin at didiretso po natin at tayo magpe-preempt ng ating mga programs as well as ang ating mga kasama sa radyo. Habang paparating ang bagyo sa Kalakhang, Maynila, nakadeploy naman sa iba't ibang lugar ang mga correspondents at news crew ng UNTV, kasabay ng pagbantay ng lahat ng mga kasama sa UNTV News and Rescue Team NCR sa kapasidad ng makabagong teknolohiya, sa bayang nasubaybayan ng publiko ang special coverage sa UNTV 37, sa Radyo La Verdad 1350 at sa live webcast ng UNTV sa www.untbweb.com. Nag-iwan ng malaking pinsala sa ari-arian, agrikultura at infrastruktura sa Southern Luzon at Bicol Region ang bagyong Glenda. Maraming mga puno ang ibinuwal, mga tahanang giniba at tinanggalan ng bubong at mga poste ng kuryente na itinumba. Dahilan upang ilagay sa state of calamity ang ilang mga bayan sa Quezon, kasama ang ilang bayan sa Camarines Sur at Naga City at ang buong lalawigan sa Albay. Ayon sa otoridad, aabutin pa ng mahigit na 2 linggo bago tuluyang maibalik sa dati ang supply ng kuryente sa mga nasalantang lugar. Mahirap din ang linya ng komunikasyon at internet at hanggang sa ngayon ay marami pa ang nasa mga evacuation centers. Mas maraming maililigtas sa tiyak na kapahamakan kung ang bawat isa ay makikiisa, maging responsableng mamamayan. Susunod sa Quick Action Team, ang detalye ng bagyong Glenda special coverage dito naman sa Kalakhang, Maynila.